gamit natin 2025 ZX4RR and i-deliver natin to sa magiging bagong amo niya. May kaswap tayo sa scooter niya. Failed negotiation, fake yung CR, mahirap na. Pagka may sabit, damay tayo dyan. Sarap talaga ng naka ZX4RR and ngayon makakatingin on the way tayo sa Pampanga para sa isang long ride. Pero syempre, trabaho lang. Gamit natin 2025 ZX4RR and i-deliver natin to sa magiging bagong amo niya. May kaswap tayo sa scooter niya kaya meron tayong service pa uwi kasi ang hirap pag benta lang, di ba? Pa uwi. Commute tayo nun. So kaya naman ako nagpresenta na mag-deliver ulit ngayon. So nandito na tayo ngayon sa Pampanga yata to. So yung ulan, hindi pala ulan to, ambon lang pala to. Umuulambon yata. Ambon, tawag doon, basta ambon. Napakalamig ng hangin. Buti pala nag-jacket tayo. Tumatagos pa rin yung lamig eh. Ay, hindi pala to Lakeshore. Hindi pa. Masyadong excited eh, no? Tingnan natin sa kabila, no? Mas maraming pagkain dun. So yun, chill muna tayo. Nasaan pa lang pala tayo, Bulacan. Nagtaka ako, bakit Pampanga na eh. So I think, hindi siya Petron. Total yata yung pangalan ng gas station na yun. San Simon. Petron nga yata kasi hindi pa ito yun eh. Gulo ko, no? Hindi pa nga ito yun. May outlet eh. Hindi ito yun. So iba to. Iba tong Total. Maganda rin no, in fairness. So hindi pa yan. Okay. Isa pa. Nasa Bulacan pa pala tayo ngayon no. Approaching San Simon, Bulacan. Last part ng Bulacan bago magpampanga. Let's go. Ayun, so malapit na tayo. Pasok na tayo ng Mexico. Lagyan na natin yung cellphone natin sa cellphone holder. Pero bago yun, picture ako muna. Okay na. So meron tayong cellphone holder. Yay! Nakatakot yung cellphone natin. Baka mahulog. No? Ano matibay ito? Nakaangat kasi. Ewan ko lang kung may gas station pa rito. Parang wala na yata. Hindi tayo nakapag-breakfast. Ayun, mukhang negative ha. Hindi tayo nakapag-stopover. Rekta tayo sa ano? Mexico. Galing ng ating ETA or estimated arrival time. Eksakto. Sabi ko, 9 ako darating. 8:55 arrival natin. Ayun pala. Sumauna pala yung Petron Lakeshore kaysa sa Mexico. Buti naman kasi masakit na pantog ko. Sasabog na. Yeah! Tsaka gutom na ako. Wala akong makakain. Alam nyo naman, breakfast is my favorite meal of the day. Favorite! Yay! Petron Lakeshore. Ito yung kanina ko pa hinahanap eh. Nakailang stopover tayo eh. Dito mayroong Dunkin. Parang masarap nga magkape sa Dunkin, no? Hindi, masarap yung kape doon. Doon sa may mura pa. Sa takeaway coffee. Breakaway. Well, VIP parking, kita mo naman. Bakit kagandahan na nakamotor eh, no? O, wala tayong hinaharangan na kahit ano kasi halaman lang nakalagay dyan. Ayun, tapos na tayo magkape. Ayun, so napakalapit na pala natin. Ano na lang tayo, 5 kilometers away na lang. Sobrang lapit na. So hindi naman siya sobrang long ride. Para lang tayo nag-Marilake. Malayo lang ng konti sa Marilake. Bye-bye, paano? Labubu, halulu. Labubu. May exciting 400 oh. Ito na pala tayo, bilis oh. So magkatabi lang pala sila. So shoutout kay sir na naka-pick up kanina, naka-Navara. Nakilala niya tayo kaagad. Kahit medyo malayo. Galing. First time ko pupunta ng Mexico. Mexico, Pampanga. Tayo sa may RFID. Siyempre meron tayong RFID.
Uy. Cash lane. Namamali tayo dun. Okay lang yon, sama sa ano, experience yon. Yun. So parang napasama na, parang 2 beses tayo nagbayad ah. Mahirap talaga ng ano, pag hindi sa'yo yung motor, di ba? Siyempre hindi mo kabisado kung may load. Yun ang disadvantage, no? Actually sa akin naman to. Pero mahirap pagka bibili mo lang ngayon, pagka bibili mo lang yung motor. Muli pala yung hindi sa'yo. Kapag kabibili mo lang or kapag hiniram mo, ayan. Ganda rito. First time ko rito sa Mexico, Pampanga. Global Plaza. Ganda rito. Fuel prices check. Ang mahal dito. 60 plus yung ano, parang kapresyong ano. Pasig. City of San Fernando. Yan, pag ito mga nasa province kayo, dapat bayan-bayan sa province lang. Alalay lang takbo kasi minsan may nag-U-turn, tumatawid. Hindi pwede masyado ka matulin dito. Kailangan yung speed mo, yung saktong makakaiwas ka or makakapreno ka. Just in case of biglang ano, gulatan. Pag biglang may gumulat sa harapan mo. Tsaka huwag ka magpapanik. So napakalaki ng mga lupain dito sa Pampanga, no? Ganun sa probinsya eh. Napakalaki ng mga lupain pero yung kalsada, maliit. Dapat nung araw ginawa nila talaga 4 lanes. Pero sa ano, in fairness sa Ilocos, alam ko nag-road widening na. Dalawahan na yung lane. Ito na yata tayo, Royal Residences. Ito na nga yata eh. Or sa kabila, tingnan natin. May pa pala sa kabila. Ah, hindi pa, sa kabila pa. Excited eh, no? Ito na yan. Ano, dito lang. Ayun o. Pangalawang kanto. I-deliver ko lang to. Okay. Oh, thank you. Hindi ko masabi yung street eh. I-deliver. Ganda pala ng mga bahay dito. Diba? Maliliit lang siya, cute lang pero modern, no? Park muna tayo sa gilid. Dito tayo tinuro ni Waze. Ang ingay, no? Ayun na pala si Sir. Let's go. So buti maaga pa tayo, hindi pa ganun kainit, no? Pag inabot tayo ng tanghali, mainit na. Pampanga pa naman, di ba? Pag tanghali. Usually dito mainit eh. Pero maganda yung village nila, laki ng kalsada, no? In fairness. So may mga ibang village, masisikip yung kalsada eh. Yun maganda, may sidewalk, maliwalas. Kasi ibang mga village na nakikita ko, sagad-sagad yung mga bahay sa ano eh, sa kalsada. So masikip na. Ayun. So ito na yung kasap natin. Tipid sa gas oh. 1 bar lang nabawas. QC2, Pampanga. Medyo. Thank you. And so, ayun na nga mga katingin. It's a failed negotiation. So, nag-fail tayo dahil sa kadahilan ng yung ADV 160 ay unang-una fake yung CR. So, gaya ng tinuro ko dun sa vlog natin paano mag-check ng CR kung legit. So mahalaga talaga yon. Alam mo pag-check ng CR. Kasi sabi niya, binerify niya rin sa LTO. Hindi kasi si Sir yung first owner, nabili niya lang sa tropa niya. At yung tropa niya hindi rin first owner. So parang pasa-pasa na. Hindi niya alam kung sino yung first owner. And then nung pinaverify niya rin sa LTO, legit naman. Existing yung record sa LTO. Pero nung chinek ko yung serial number niya, like yung engine number and chassis number, mukhang tampered kasi may repaint yung chassis sa may chassis number niya, repainted. Tapos yung mga letters niya, hindi siya kasing consistent ng original na serial number. Parang, alam mo yun, parang pinakpok. Tapos hindi consistent yung lettering eh. Tsaka yung spacing hindi rin consistent. May malalapit, may malalayo. So, in conclusion, hindi natin kinuha. Syempre, mahirap na. Pagka may sabit, damay tayo dyan. Kagandahan na naman bumili ka sa mga legit na seller, kagaya ng Katingin Bikes, kasi kami na yung nag-check para sa inyo kung legit ba o hindi. Pagka hindi sigurado, hindi namin kinukuha. Pag may sabit, hindi namin kinukuha. Kasi sabi ko nga sa kanya, kailangan niya soli sa pinagbilan niya dahil posible naman di niya rin alam at posible yung friend niya hindi rin daw alam. Kaso sabit-sabit lahat ng mga bumili dahil sa anti-fencing law na tinatawag. Kaya di mo pwedeng sabihin na hindi mo alam na may problema pala. Hindi pwede yung kailangan mo talaga pa-verify. So ginagawa natin, tayo na mismo yung nagbe-verify. So bakit di ko na siya pina-verify? Kasi mataas yung chance na
kinambal yung motor sa papeles. So meaning nun, yung isang motor na legit na mayroong sariling papeles, ginaya dun sa isang motor na tinamper. So yung nagawa, tinatamper yung serial number, engine and chassis, kokopyahin dun sa legit. Kaya mangyari, legit na yung papers niya. Pero pag dinala mo yan sa PNP, sa HPG, at pina-macro etching mo, malalaman na may sabit. Malalaman kung tinamper nga yung engravement ng mga serial numbers niya. Kaya nakakalungkot kasi hindi naman ako nalulungkot dahil hindi natuloy yung deal. Actually nalulungkot ako para kay Sir kasi si Sir kakasal pa naman siya bago yung bahay nila. Alam mo yun, yung tipong ganda ng pangarap mo sa buhay. Ang mahal pa ng bili niya doon sa ADB. Nabili niya raw ng 155, samantalang 'di ba 165 lang yung brand new. So 10k lang natipid mo tapos yun pa, ganun pa yung sinapit mo. Sana mag-brand new ka na lang na ADB, 'di ba? So, yun po, hindi lang pwedeng sa LTO ka mag-check, kailangan mo rin talaga mag-check sa HPG. Pero lang syempre, kung sa legit seller ka bibili, na binerify na ang lahat para sa'yo. At saka may babalikan ka kasi 'di ba pag legit seller, may pwesto 'yan. So may babalikan ka, for example, may sablay yung papeles, may usapan naman yan na pwede mo isole if may sabit. So, yun. Lalo yung mga nagbebenta ng mga mura, sobrang mura, it's too good to be true yung presyo, mataas yung chance na sablay. So sa panahon ngayon marami po mga scammers, sa mga maraming kalokohan para kumita ng pera. Magagaling na po yung mga tao ngayon, kaya please lang, ang payo ko lang sa mga katingin natin, mag-ingat po tayo. Ingat tayo sa pagbili ng mga motor at kung ano man mga bagay kasi marami na ngayon masasamang loob na naglipa na sa paligid. Kaya pinaka the best ay matuto tayong mag-legit check tulad nung pinost ko nung nakaraan. So siguro in the future gawa pa tayo ng version 2 based din sa experience natin, no? So i-post ko din pala yung pictures, na-picturean ko yung inconsistency ng kanyang serial number. Pero syempre blurred out natin yung ibang mga letters kasi hindi pa naman natin 100% confirmed, di ba? Pinaka the best kasi is mapa-verify natin yun sa HPG, pero lahat ng red flag kasi is nandun na. Bangkingan. Wala kasing bangkingan. Wala maralaking yan. Kaya sabik tayo sa bangkingan. Tatago ko na to cellphone ko kasi baka mamaya mawala pa, no? Baka lumeli pa rin pa eh. Mahirap na.